naman pag-usapan natin saan at paano tayo makakahanap ng mga information na ilalagay natin para sa ating research paper. So, una, dahil marami nga ang mga information available online, kailangan maging critical din tayo sa pagpili o kailangan nating pakaisipin mabuti kung ito ba talaga ay dapat ilagay sa ating research paper. So, unang-una, ang unang natin dapat gawin ay maglista tayo ng lahat ng mga important variables na kakailanganin natin para sa ating study. So, dahil nga nakapag-provide na kayo, ng mga variables at na-identify na natin, nakatapos na rin tayo sa title defense, naisulat na rin doon yung mga particular na test na dapat nyo yung i-research o dapat nalagyan ng procedure, ang lahat ng yun ang magiging basihan nyo sa paghahanap ng inyong related literature. Okay, so you have to check all the variables that you cited also in your hypothesis. So, ito nga sa hypothesis ay may connection din naman yan sa inyong statement of the problem. Secondly, after the variables are determined, ang titingnan naman natin ay yung relationship between the preliminary hypothesis or the investigation question stated. So after natin makita yung variables, titingin ulit tayo doon sa inyong question. And then you have to continue to search the information related to your problem that being studied. So maghahanap lang kayo ng information tungkol doon sa inyong independent variable na may connection sa inyong dependent variable or independent variable na may connection doon sa inyong mga variables to measure. Okay? O kaya naman, you should try to find out mga related studies tungkol doon sa inyong dependent variable at doon sa mga variables na mini-measure nyo. Okay, next, you have also to check the population you want to include in your study. So since kayo experimental, ang titingnan nyo dito ay yung bilang na inyong treatment. Okay, ang bilang na inyong group. And then you have to look for the procedures, the journal articles that shows the procedures that you're going to adopt in your research paper. And then, hahanapin ka din kung paano nyo ma-retrieve yung mga information na yun. So una, syempre, isisave natin yung kanilang URL or web address para madali natin matrace ulit pag gusto natin basahin ulit yung information. So ang gawin nyo, to see the information, one thing that you have to practice is that i-copy-paste nyo yung URL or website. Magkaroon kayo ng isang folder dyan sa inyong laptop or sa inyong cellphone o doon sa inyong notepad at i-paste nyo dyan yung URL na sa tingin nyo ay kakailanganin nyo in the future or on the next month as you go through or as you do your research study. Okay, so bilang isang researcher, kailangan meron tayong patience. Matyaga tayong maupo, matyaga tayong magbasa. So kung in simple analogy, kung nakikita nyo isang taong yung farmer, no, nagpapala siya paulit-ulit. Yung mga nagmimina, paulit-ulit sila naghahanap ng ginto. Kayo naman, paulit-ulit kayong nagbabasa. Paulit-ulit kayong naghahanap ng information. So bilang isang researcher, dapat meron kayong tiyaga. Kahit hindi kayo inuutusan na basahin to, you must have the passion. You must have the grit na magbasa, magsulat, mag-revise, mag-synthesis, umunawa. Yun ang dapat na meron kayo bilang isang researcher as you read, as you search for your literature review. Kasi pag isang researcher ay tamad magbabasa, tamad maghanap, tamad gumawa ng synthesis, tamad mag-paraphrase, hindi magiging maayos ang inyong magiging research paper. At ang inyong literature review ay hindi yan nakadepende sa inyong teacher. Nakadepende yan sa inyo bilang researcher. Okay? So once again, hindi research teacher ang maghahanap ng information para sa inyo, kundi kayo bilang isang researcher. Okay? Another way is that kung hindi ala kayong laptop, pwede sa cellphone. Kung ayaw nyo naman sa cellphone dahil nadidelete, gumamit kayong notebook, gumamit kayo ng index card. Doon nyo isulat yung mga information tungkol dun sa mga nabasa nyo online. Okay? Pwede naman tayong gumamit ng mga traditional books. Pwede yun. Pero sa ngayon, mas mabilis kung through online. So ano ba? Hahanap tayo ng mga relevant website. Yung mga trustworthy journal articles. Doon tayo kukuha ng information na ilalagay natin sa ating research paper. Okay? Next, in books naman, pwede tayong tumingin sa mga table of contents para madali nating malocate kung nasan ba hinahanap nating information. Pag wala dun sa table of contents, okay, sarado yung aklat, wala dun. Pero syempre, papansinin nyo rin, baka naman naka-subtopic lang yung information, try nyo rin buksan, no? First, kailangan nating mag-write ng citation na kung saan naka-include yung author, alam natin yung author, sino yung author, ano yung title, sino yung publisher, ano yung date of publication, the volume number, the page number information about the study and the findings. So, kung online naman ang gagawin natin, sa ngayon kasi, madali na yan. Kinaka-copy-paste lang natin yung citation, naka-ready na siya. Pero noong time namin, isa namin hinahanap yan, tinatandaan at pinimemorize namin. So, kayo ba, dapat nyo ba i-memorize yan? Yes, dapat nyo pa rin siya i-memorize kasi hindi naman lahat ng article naka-ready yung citation. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ika-copy-paste nyo na lang yung citation na ready nung article na yun. There are articles pa rin na hindi pa rin nakasulat yun. Kaya ikaw pa rin mag-isa ang hahanap nito. Author, title, publisher, and date of publication, volume number, page number. So since online yan, kung online ang gagamitin nyo, magdagdag kayo ngayon ng URL. Copy-paste lang naman yung URL address. Okay? Next, you should be able to distinguish the editorial styles of format. So usually naman ginagamit natin ay APA 7th edition, which means American Psychological Association. Ang ginagamit na natin ngayon ay 7th edition. Okay po? Tandaan yun. Next, review and synthesize those findings. So, pag sinabi natin review, babalikan. Pag sinabi natin synthesize, sasama-samahin natin yung mga findings na nagsusupport o nagre-reject ng inyong hypothesis or research question. So, maraming mga theories ang
which are useful for hypothesizing and explaining the relationship in research. So, ano mga ito? So also, may mga useful references that you can search for related information. So pwede tayong kumuha sa mga records and report of organization, data, census data, government, business documents, periodical, journal article, dissertation, unpublished manuscript, index, and abstracts. So lahat ng pwedeng i-publish, lahat ng pwedeng makita ay pwede natin kunin. Ngunit huwag lang tayong kukuha sa mga blogs. Pero ang pinakasafe na pagkuhanan natin ay yung mga journal, thesis, mga dissertation, especially yung mga published. Pwede pa natin gamitin yung unpublished. Pwede naman, kaso medyo mababa yung trust natin dyan kasi hindi siya totally na peer review. No? In-upload lang siya, pero hindi siya nabigyan ng oras para i-double check kung tama yung mga naging data, kung naging tama ba at na-try nila ba nito man lang na sumalang sa plagiarism checker. Okay? So, another, saan tayo pwedeng kumuha? Through online computers. So, yun na yung ngayon. So, dati kasi Yahoo, ngayon naman ay Google, no, Google Scholar. Saan pa tayo pwedeng kumuha? Professional journal, periodicals, ayan. So, make sure lang po na yung ating mababasang mga articles ay talagang galing sa isang journal article. Pag kumakalat na mga journal or fake, pwede ka rin i-search yung journal article na yun, i-type nyo. Pwede nang malaman kung fake ba to o hindi. No, so mag-ingat kayo sa pagbabasa. So usually naman kinukuha natin, Maris, mga Scopus Index journals. Kaya yung mga nanggaling sa Science Direct. So type nyo lang, search nyo, ano na ba yung mga highly trusted na journal article related dun sa inyong study. So i-type nyo yung study nyo and then ask kayo ng ganong questions. Lalabas naman sa Google eh. Okay, lalabas naman sa Google kung fake siya or hindi siya fake. Okay, pero usually ang mas hinahanap ay yung mga Scopus Index journal. Sa local literature naman, mas gusto kong tingnan yung mga Philippine e-journals. Yun, pwede nyo subukan tingnan yun. Lalo na kapag kailangan nyo na magbigay ng supporting evidence dun sa inyong interpretation, sa results, gagamit pa rin tayo ng RL sa pagsusulat ng ating results and discussion. Okay, so that's all for this topic. What, where, and how to find information.